Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tiyang with evidence. Kumusta mga kabibig? At heto ang ating unang pasabog sa araw na ito. Grabe talaga yung press con ni VP Sara, no? Marami siyang sinagot na mga questions ng media at bahala na ang tao kung paano nila ito i-interpret as long as naipalabas ni VP Sara ang kanyang hinanaing, kung ano ang kanyang gusto sa gobyerno na dapat lang tingnan ang problema ng sambayan ng Pilipino. Kumusta ba? Humihinga pa ba ang sambayan ng Pilipino? And at the same time, may sinagot si VP Sara tungkol sa obsession. Obsession na mga attack dog ni BBM. O di kaya mga hindi kasi BBM. Si BBM ba or mga attack dog ni BBM ang pinariringgan ni VP Sara na gusto sila na pabagsakin ang mga Duterte. Obsessed na obsessed ang mga taong ito. Obsessed na obsessed ang mga politikong ito after nilang gamitin si VP Inday sa panahon ng eleksyon. Sa panahon ng eleksyon, friendship na friendship sila. Kiss and tell, hug and kisses, smile everywhere. Pero ngayon, nagsilabasan na kung paano sila magpatakbo ng gobyerno na grabe, hingal na ang mga tao, gutom na ang mga tao, at very confident sila na marami daw ang pro-Marcos. Oy, magtanong kayo sa taong bayan, huwag yung paid survey. Ay, eto na kabibig ha, meron akong ipapakitang video kung saan sinagot ni VP Sara motibo sa pag-atake sa pamilya Duterte at sa mga alay nito. Inihayag ni VP Sara na obsessed ang mga taong itong pabagsakin ang mga Duterte. Obsessed silang pabagsakin ang mga Bisaya, ang mga taga Mindanao. Bakit ba? Ay, ito, huwag kayong insecure kay VP. Oy, so ito ang kabibig ha. Manood tayo. Kasi nakakatawa yung mga komento ng ibang senador ngayon yung mga ibang congressman. Akala nila sila lang ang magagaling. Akala nila kayo linis-linis nila. Eto mga kabibig ha, panoorin natin itong pagbanat at VP Inday. Ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Itong sitwasyon, syempre, kayo with DP, kayo natanong with BBM, kayo natanong kung kayo po ba ay opposition na. What do you want to assure to the public, ma'am? Kasi nagbanggit kayo sa statement na, sanay ma'am, yung sa Pilipinas, mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan na namumuno sa politika, meron ba kayo in particular dito ma'am na tinutukoy? Kasi parang ang tao medyo sila yung sabi nga, di ba, mas importante yung taong bayan. So, unang-una ito ma'am, sinong tinutukoy nyo dito? At pangalawa, ano ang assurance nyo po sa public in general na maayos pa rin tumatakbo ang ating bansa kahit medyo may mga ganito mga political issue ma'am? Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan. Hala, madaming politiko ang nagre-react sa mga sinasabi ni VP Sara. So sila pala yung natatamaan. Aray, naku VP Sara ha, ikaw talaga nagpapatama-tama ka sa mga politikong ito. Kaya pala nagre-react yung mga ibang congressman, ibang senador, pati si BBM nag-react na. Kailan kaya magre-react si F. Eliza Marcos? Ay, hindi naman siya politiko. Fierce lady pala siya. Let's continue. Sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon, yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho, at hindi tapat sa pagsisilbi sa taong bayan ng Pilipinas. Kung meron kayo naririnig na nagre-react privately, nag-off the record, or yung meron kayo nababasa dahil nagpapa-interview, tinatamaan yan sila, kaya nagre-react. Ma'am, maayong hapon. Last na lang, Jude, ma'am. Si MJ sa SMNI. Ma'am, meron pong mga manifesto ang retired PMAers, mga retired generals
sinisingil po nilang administration sa sablay na sistema sa anti-flooding, at meron silang panawagan kontra corruption. Sinabi nila ma'am na dapat daw magdeklara ng war against corruption sa Pilipinas bilang Vice President, at malapit po sa mga taga-AFP, at malaki ang paggalang nila sa iyo ma'am. Ano pong masasabi niyo? Totoo yan. Totoo talaga yan, 'di ba? Kahit si Senator Amy Marcos, meron na siyang interview kung saan sinabi niya na naglalagay ang mga congressman, at sinabi pa niya, 'di ba, meron siyang kwento na nangyari talaga na conversation sa kanila, nangyari sa kanila noong congressman, na mayroong corruption sa flood control projects. In fact, isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign, pero hindi sa DPWH, ang sa Department of Education. Meron akong protesta sa ginawa sa budget sa Department of Education. Sinubukan ko na ayusin siya last year, pero parang walang narinig. Sinubukan ko na ayusin siya pagdating namin sa Senate. Walang, kumbaga walang nagawa yung mga senators. And meron siyang proof kasi on record lahat. So tama yung sinasabi nila na dapat meron talagang war against corruption. In fact, kung titingnan ninyo yung budget ng 2024, ayoko lang magsalita doon sa ibang mga departments, no, kasi hindi ko naman hawak yung mga papel nila. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. So isa yan sa yung tinanong kanina ng GMA, sabi niya ano yung mga rason, sinabi ko, 'di ba? Sabi ko personal, trabaho, DepEd budget, andun yan. Sinubukan ko rin naman ang problema ko kasi last year, kapag pinilit ko at pinilit ko yung problema ng Department of Education, maho-hostage lahat ang buong budget. Hindi gagalaw yung pamahalaan. At hindi din siya, makakasira din siya sa bayan kung ma-hostage yung budget. Pero sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Ma'am, mensahe ninyo sa mga PMAers na i-gain po ng signature campaign. Fight against corruption, panawagan nila, ma'am. Yes, oo. At hindi lang yan, kung pwede dagdagan natin. Fight against terrorism, fight against criminality. Fight against illegal drugs. Mayor, tuloy Vice President, another question po, parang follow-up dun sa sinabi sa survey na din ng GMA. Ma'am, kasi malapit na yung midterm election. Tinanggal lang leader kami sa SMNI na sumuport sa inyo, Unity. Alam mo naman ma'am, pag sumuporta si Pastor Apollo Sikibuloy at ang SMNI, bigay talaga kami ma'am, diba? Pag nakita talaga ni Pastor na ito talaga pwede mo bigyan ng kumpiyansa na hindi talaga na we're in good hands. All out talaga kami, Vice President.
Ngayon, ma'am, meron kaming freeze orders sa mga accounts ng KOJC, ng SMNI, aside pa sa, di ba, ginurgur ang franchise namin. And talagang ginawa nila ito few months before filing of the COC. And then, punta na tayo sa campaign period. And then, kina-question nyo nga yung ginawang survey, ma'am, di ba? Na ngayon lang kayo nakakita ng survey na tinatanong kung pro Duterte ka or pro Aquino ka or pro BBM ka. Ma'am, why are they so obsessed in destroying us na I'm confident to say this, pinaniniwalaan tayo kapag kinakampanya natin ng isang tao na talagang sa tingin ng tao, kada kapag ito ay in-endorse si pastor ng SMNI, sana hindi na sila mabudol, ma'am. I mean, talagang ipapanalo talaga, ma'am, ba? Kumbaga, if they're destroying you, ma'am, because they think your endorsement could also mean pwede silang manalo. And they don't want whoever is na i-endorse yung manalo po. And they're using this survey po and destroy yung mga pwedeng allies ninyo na makatulong sa mga tatakbo at kalaban ng administrasyon. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. How long will the Dutertes stand po for the Filipino people? Yun na lang, yun, not na lang. Yun, lagi naman ang kasama namin eh. Sa Davao City pa lang kasama namin Taong Bayan. We've always been outsiders. Nakita natin yun sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman siya kasali doon sa mga grupo ng mga politiko na laging safe eh. Si PRD was always in the eye. Always the eye of the storm si PRD dahil para sa kanya Taong Bayan yung kasama niya, hindi mga politiko. So hanggang ngayon, nandyan pa rin kami sa Taong Bayan. Kung makikita nyo, sino ba yung mamaisog rallies? Diba? Sino ba yung mga nag-conduct ng mga maisog meetings? Wala naman kayo nakikitang politiko dun eh. Lahat sila. Mga ordinary citizens, lahat sila Taong Bayan. So, hindi ko lang alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng Taong Bayan. Pero kami, for all eternity, yung pamilya namin nandito para sa Taong Bayan. So yun mga kabibig, yun ang sagot ni VP Sara. Bakit obsessed na obsessed ang gobyernong ito para siya ma-full down. Pero mga kabibig, meron daw parinig si BBM. Meron daw isang parinig si BBM sa mga akusasyon, sa mga rant ni VP Sara. Sa panahon ngayon, sabi ni BBM daw, unity is the key for us to move forward. Wow, unity na naman oh. Gamit na gamit ang unity. Kahit ngayon, gutom na gutom ang mga Pilipino, unity pa rin. If we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another for political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place, to transforming the lives of our people. Wow. Kung magsalita, na-transform ba ang flood project? Ilang bilyones ba ang nawala? Kung talagang gusto mong mag-spend ng more time, ng more resources, pero bakit 5,500 flood project nawala? Kung talagang unity ang hinahanap, kaya pala marami mga pinklawan ang sumali na sa gobyerno mo.
'Di ba? Kaya pala yung pasabog ni Cathy Binag na di umano ang PCS, ang PAG-Core Chief ay pulvoronic din. 'Di ba? Kaya pala ganun mga kabibig, unity is the key for us to move forward. Parang hindi unity eh. Ang kailangan talaga honesty. Honesty na aaminin mo, honesty na talagang sasabihin mo sa tao ang totoong status ng gobyerno ngayon. Kung saan ba patutungo ito? Kahit may unity pa yan, pero kurakot yung mga nakaupo sa pwesto, alam mo kung sinong kawawa? Ang taong bayan. Kahit unity pa yan, tapos naghihilaan pabalik, sekreto naghihilaan pabalik, wala pa rin yung mangyayari. Kaya tama si VP Sara. War on illegal drugs, war on corruption, war on terrorism. Yun ang dapat pagtugunan pansin. Kapag wala itong illegal na drugs, kapag wala itong corruption sa Pilipinas, kapag wala itong terorismo sa Pilipinas, 'di ba? Progresibo ang Pilipinas. Di ba makabibig? So, yun na nga. Nakita ko lang yung parang parinig ni Pangulong Bongbong Marcos kay VP Sara nga, unity pa rin. Until now na naghihingalo na ang Pilipino, unity pa rin. Saan ba matatapos ang unity? Ay, nako mga kabibig, nakakatawa. Ay, ewan ko nga ba mga kabibig. Pero meron akong panghimagas na video para sa inyo. Nakita ko lang ito na shinare na maraming tao tungkol sa another na kalutangan. Hindi lang si Mama Lenlen daw ang lutang, pati daw si BBM, lutang na daw. Kung ano ang mga pinagsasalita, kung sino-sinong pangalang ang binabanggit sa mga speech niya. Ito mga kabibig, makinig tayo sa speech ni Pangulong Bongbong Marcos na parang nalulutang na talaga. Epekto kaya ito? Epekto sa stress, kayo talaga. Iniisip-isip nyo. Bahala kayo kung anong klaseng epekto ito, pero natatawa lang ako. Go. With us today is House Speaker, Speaker Martin Romualdez. Of course, His Excellency, the Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, His Excellency Lee Sang-hwa. Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok, who is the whose district is the beneficiary of this very important and very extensive. Ang galing niya mag-English. Ang galing niya ng mga words na gagamitin talaga ba para makuha talaga niya ang atensyon ng tao. Large project for flood control. Pero napansin ko, parang pagod na pagod ang pagmumukha niya. Parang nangangayat siya. Parang hindi fresh ang pagmumukha ng presidente natin. Kasi kabibig, ang daming problema ng Pilipinas, dinagdagan pa niya. Hoy, pinagdagan. Kayo talaga, ito Patrol Party List, Representative George Bustos. Pampanga Provincial Governor, Dennis Padilla. Dennis Padilla? Pampanga Governor? Uy, tika mo na. Again. Parang naiba ang tono yata. Go. Espadilla. Wait muna para natawa ako. Dennis Padilla. Governor. Pampanga Provincial Governor. Pampanga Provincial Governor. Si Dennis Padilla, tumakbo pala. Wow, galing ni Dennis. Hindi nagpa-election pero Pampanga Provincial Governor si Dennis Padilla. Go. Dennis Padilla. Anong nangyari? Buti pa si Dennis, naging Pampanga Provincial Governor sa si Dennis Padilla. Hindi tumakbo pero appointed siya. So yan, pang tayo na, panghimagas ng ating vlog ngayon na pinagtatawanan ng mga, ano na yan kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ba niya kilala? Yung si Carlos Yulo, tinawag yung Kaloy Zaga. Di ba mga kabibi? Anong nangyari kay VVM? Ewan ko. Anong nangyari kay VVM? Basta, yun ang pagtawag niya. Buti pa si Dennis Padilla, walang eleksyon, appointed palang governor. Ano kaya ang komento ni Dennis Padilla nito? So yun na mga kabibiga, yun ang mga madaming mga tawag dito. Ito pala yung meron palang statement si VP Sara tungkol sa flood control system. Pero pag-uusapan natin kasi naging trending
ito, isa sa mga rason kung bakit siya humiwalay sa DepEd is yung budget ng DepEd. Na meron siyang nakitang kabalastugan, na meron siyang nakitang hindi maganda. She's trying to correct. Nagprotesta siya, pero hindi siya pinakinggan. Parang binaliwalanan lang siya. And maybe personal reason na din na parang yung mga panunumpa, yung mga pangako ni BBM na suportahan siya sa kung ano ang gusto niyang mangyari, kung ano man ang na-discover niya, parang hindi rin nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nag-resign siya because sabi ng iba, bakit ka pa nag-resign VP Sara kung meron pa ka palang nakitang kabalastugan or dapat ikinorek mo, sabi ni VP Sara, kung gagawin ko yung ma-hostage yung yung pera ng DepEd. So marami ang talagang maapektuhan, mga bata, mga guro at yung iba-iba pa. So maybe Angara can find this one. Ang problema, kung mahanap ba ni Angara ang problema. So better Angara will talk to VP Sara para VP Sara can open up to Angara and find ways to solve the problem. DepEd budget, grabe mga bibig ha. VP Sara. Parang lantaran ang kayang sinasabi tungkol sa DepEd budget. So, later on, kabibig, babalik ako para sa ating latest lebak-lebak for today. Madami pa sana akong ibabalita sa inyo. Pero I'm sure na yung iba ay narinig nyo na sa ibang mga vloggers. Pero don't worry. Magsasama-sama tayo later sa ating live. Okay? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.